Okay, so discuss natin tong pasteboard problem in structural theory. Actually, ilang beses na ito lumabas. So may variation na itong problem na to. So sige, magkakaroon tayo ng series na ito. Discuss natin yung lahat ng naging pasteboard. Ganito, similar problem. This one is under structural theory. Specifically, yung relationship between load, shear, yung moment. So, ayun. So, first problem natin regarding this here. A concrete pad is shown in the figure. So, find L so that the pressure at the base of the pad is uniform and calculate the uniform upward load W if the shear at 5 meters from the left end is 0. Okay? And then, ano pa? Find the point of zero moment, di ba? Puro load, shear, tas moment. Ayun nga. So, sige, solve natin yan. So, find L so that the pressure at the base of the pad is uniform. So, basically, ano lang yan, statics ka lang dyan. Magsa-statics ka lang dyan. Siguro, wala namang label to, no? Sige, labelan natin. Pangalanan natin, ito na lang. Dito na lang ako sa gitna. Concrete pad kasi yan eh. Yan. Pangalanan ko tong, ayusin ko lang yung bilog ah. Labelan natin yan. Okay na siguro yan. Oh, yan yung pangalan nating A, ito yung B. Ay, wait lang. Ito yung C, ito yung D. Meron pa ba? Oh, yung pinakadulo yung E. Ayan. So, ang gagawin natin ay, ilak ko muna yan. Okay? So, lagyan natin ng label. Ito yung A, ito yung B, ito yung C, ito yung D, at ito yung E. Okay, labelan natin para madali ma-identify. So, find L so that the pressure of the base at of length ang unknown pressure daw is uniform. So, that magkaganito ka. Okay? So, dapat bigay talaga yung figure. Sinabi naman, is shown in the figure. So, di mo ano yan pag walang figure. Is binigay din yung mga dimension nila. Yan, A to B, B to C, C to D, and D to E. Anong din pala to? Doesn't matter kasi wala namang load din dyan. Itong WXI, pwede mo nang i-treat yan as L over L yung length, tapos ang centroid nun, syempre, kalahati. Sige. So, mag-statics tayo. Syempre, magagamit natin dyan, summation of forces along Y and moment lang. Hindi ka makapag-summation forces X dyan. Wala namang X dyan, di ba? Summation of forces along Y equals 0. So, ayun. Ito na agad. Rekta na natin yan. So, downward equals upward. Hindi ko na isusulat ha. Rekta ko na. Yung downward upward sa 290 times yun, distance niya. 3. Summation of forces lang naman yan. Plus 580 times 3. Equal to, ito. WL. Oh, weight, W times length. Di ba? W times length. Kaso, dalawa ang unknown. Hindi mo alam yung W. Ay, di mo alam yung W. Di mo rin alam yung L. Di pinapasolve si W. Di pinapasolve si W. Pero yung susunod kasi, sabi, shear at 5 meters. Tignan natin kung parehas lang yan silang W or ibang W yung tinutukoy sa sunod. Malalaman naman natin yun. So, pwede na natin itong i-compute, no? Compute na natin yan. 290 times 3. Para madali. 290 times 3 plus 580 times 3. So, 2610? 2,610 equals WL. WL. Para sa moment naman, summation of moment. Saan tayo magmo-moment dyan? Di maganda dito sa A. No? Sa A. Kasi, eto, parehas lang yan sila. Madali mo lang yan kunin moment arm nila. Summation of moment about A equals 0. So, dapat, ini-expect ko na, okay ka na sa statics mo dito, ha?
Bagay yung moment, summation of forces. Siyempre, structural theory na to. Summation of forces, summation of moment. Nagets na yun na sa resultant. Di ba? Moment, tas moment arm. Ito. Ayan. So, hopefully okay na tayo dun, ha? Para makasunod. Sige, summation of moment about A equals 0. So, ayan, moment arm na, moment natin yan. Dalawang pa. Clockwise. Tapos, isa naman ang counterclockwise. Ito lang. Ganun. The summation of moment, that will be 290 times yung length. Parang ito, 290 times 3 lang din yun. 290 times length, 3, tas moment arm niya from AI, kalahati ng 3. O, pwede ko na nga siya isulat as 290 times 3 squared over 2, di ba? O, plus, itong 580. 580 times 3, tapos ang moment arm yan ay 3 plus 6, 9, plus 1.5. So, 10.5, no? Kasi 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, tas plus kalahati ng 3, that's 1.5, so 10.5 times 10.5, tama? And that is equal to, moment naman ito, WL times L over 2, di ba? W times length, dito na yung naging concentrated na siya dyan, moment arm mo, L over 2. So, WL, or parang, pwede ko ba gawing pressure ng hinahanap, di ba? Pwede ko siya gawing WL tapos L over 2. Di ba? Alam ko na yung WL eh. Di ba? Ang dali na lang yan. Masasolve mo na agad yan. Alam mo na to. Yung WL, iniwalay ko lang para mas madali siya. Ang WL tapos L over 2. Mas maganda. 216. Ganyan lang. Solve mo si L. And that will be what? 290 times 3 squared over 2. Tama? Plus 580 times 3 times 10.5. Para pag nakalimutan mo, lagyan ng divide mo pala dapat yan. Diba? So, lagay ka parenthesis, 290 times naman. Double check ka lang, 3 squared over 2 plus 580 times 3 times 10.5. And baba. Times 2 pala yun. Times 2 dapat. Then, divide ko ng 2, 6, 10. Yan na yung length. 15 meters. 15 meters. Diba? That's our answer. Now, calculate the uniform upward load. Di natin alam. Sige nga, try nga natin isolve yung W dito. Kung ang WL ay 2610, divide mo na lang yun by 15. Papalabas kaya? 174, nandyan ba? Nandun. Pero dapat makita muna natin na ang shear at 5 meters from the left end ay 0. So, from the left end to yung left, no? So, ang shear daw dito ay lobat na ako. So, ang shear daw sa left end ay what? In the calculate the uniform upward load if the shear at 5 meters from the left end. Okay, so gawa tayo. So, ito yung left end, di ba? Tama ba? Ayan. Gitna naman ba? 3 meters to. So, 4, 5 something siguro dito. So, ang shear daw doon ay 0. So, at certain distance, 5 meters. Siguro, purple na lang. Purple na lang pang ano ko, pang dimension. Di ba? Ayan ay 5 meters daw yan. At 5 meters. 0 daw yung shear doon. Di mag-iiba na yan siya. Dito lang yun. Napakadali lang din yan. Lagay ko na nga lang to. Dito na lang. Okay? Tapos yung sunod, dito ko siya ilagay. Para sa, dito na lang. Tapos move ko na lang ulit. So, summation of forces about Y lang yan. Siguro pangalanan natin tong ano.
Pangalanan natin tong section 1-1. O, tapos to the right, to the left tayo titingin. Ayan, to the left, to the left, to the left, to the left. Hmm. Ayan. Tama. So, ayan yung sinasolve eh. So, summation of forces along Y. Pero syempre, at ano yun? Oh, at section 1-1. Section 1-1. To the left. Yan na lang. To the left. Okay, gets naman na siguro. To the left ha. To the left. So summation of forces along Y is equal to 0. Kasi ang shear doon, nagiging 0. Yun na yung summation of ano natin, forces along Y. So yun. Ibig sabihin, yung upward equals to downward. So W times 5. Na yan, na W times 5. Bawas mo lang sa 290 times 3. O, equate mo na lang sa 290 times 3. O, ganun lang. WI. Mental ba yan? Pares ba sila nung sa kanina? That will be 290 times 3 divide by 5. Same lang kaya? O, pares lang. Ibig sabihin, ito rin pala yung tinutukoy talaga. Iisa lang pala sila. O, chinek mo lang kasi pwede kasing ano eh. Pwede kasing hindi yan sila magtugma eh. Diba? O, pwede yung hindi magtugma. So, pwede kasing hindi connected to. Oh. Pero kung calculate the uniform upward load lang given yung sa una, di mo kasi masasabi agad na shear 5 meters and the left end ay 0. So ayun, 174 pa rin. Kilonewtons per meter. Ayun. Ang sunod, point of zero moment from the left end. Ayan oh. Point of zero moment from the left end. From the left end, ito yung left. Yung zero moment, ayun. So, dito tayo magkakatalo. Ano ba yung zero moment? Maximum yung shear, pero sa mo ba? Hindi mo matatansya kung ganyan lang eh. Kaya maganda, gumawa ka ng shear and moment diagram. Ganon. So, ang gagawin natin, meron naman na tayong W, meron tayong WL, no? So, substitute na nga natin yun. Sige nga. That is 174. 174 kilonewtons per meter. So this is 15 meters. Therefore, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 rin to. Tama? 3, 6, 9, 12, 15. Goose, jank, wine. Ano ba yan? Okay, so gawa tayo ng pang shear and moment diagram. Okay na ba yan? Is that enough? So, doon tayo magpuputol sa mga ano, sa mga may load banda. Or dito na lang, saktong-sakto yung sa mga may pointer. Diba? Kasi doon naman yung nag-change yung loading eh. I mean, nag-change ng loading or, yeah, yun nga, may change in loading. And then, yung last, abot pa ba yan? Sakto na siguro to pang shear and moment, no? Hindi naman siguro malaki masyado. Oh, ito yung sa shear. Duplicate ko na lang para sa moment. Pero ang gagawin muna natin pala, i-modify muna natin to. O, kasi ang hirap gawin na ano to eh, yung shear, no? Yung gagawin natin, i-modify muna pala natin ang low diagram. Kaya ba ito ibaba? Sige nga, dagdag na nga lang ako isa pa. Modify ko na lang yung low diagram dyan sa taas. Ilalagay ko. Okay na yun kung hindi diretso. Sorry akin. Ganun. So, duplicate ko pa to para sa moment.
Kasi i-modify ko muna yung shear, ay yung low diagram. So, ayan o. So, beam lang yan o. So, ito. Gagawin ko lang, 290 minus 174, lamang yung 290, syempre. 290 minus 174, o edi 116 lang yan. Load natin dito. Siguro yung blue na lang. Papalit-palit ng kulay, no? Hayaan mo na, pagbigyan mo na. So, ito ay, ilan yun? Tumutan ko agad, oh. 116. Ano yun? 116. 116. May 116 kang pa-downward. And mapoprove naman natin yung ginawa na, yung kanina. May 116 kang pa-downward, tapos may paangat ka uli. May ako na nga lang lagyan ng ano. 116, tapos 174. Medyo mataas-taas siya, no? Minipis talaga siya. Ambot. Kung bakit. Hanggang dito. Ayan. Tapos, yung 580 naman minus 174. Minus 174. So, that will be 406. Ang taas naman nun. Siyempre, lalakihan ko rin yan. Mataas yung intensity, lakihan din natin yung araw. Hmm. Tapos, hanggang dito yan. Tapos, may paangat ka uli na, eto, ganito na lang. Parehas na lang sila, no? Okay. Time to link na lang yan. Ito, at eto. Okay. So, connect the needle, connect the dots. This and that. This and that. Ayan na yung modified load diagram. Ay, new load diagram natin. So, ilan to? Ito ba yung 116? Kalimutan ko na agad. 290 minus 174, 116. Tapos, 580 minus 174 ay 406. Ang ganun. 406. Ilan newtons per meter yan, ha? Hindi ako na isulit yan. Paulit-ulit. 174. 174. Tama? Okay. Sulat ko na lang. Ay, duplicate ko lang naman eh. Sakit lang sa kamay magsulat. Ayun na. Gawa tayo share. Share niyan ay, ano naman na yan? Walang mga length. 3 meters. 6 meters. Running total 9 na another 3 meters. 10, 11, 12, another 3 meters. 13, 14, 15. Oh, ayan. Gawa na tayo share. Pababa. Pababa ka ng, rekta na natin. Di naman kailangan eh. Rekta na natin yan. Pababa ka ng area nun. So, length, 3 times 116. Negative 348. Okay na ba yan dyan? Negative 348. Tapos, aangat ka ulit ng 174 times 6. Paangat ka. 696. Ang taas. 696. Okay na. Ito na ba yung pinakamataas niya? 696. So ito nga, nandito nga nag-zero yung zero. So, bawas natin uli ng 406 ba yun? 406 times 3? Okay, 406 times 3. Ganyan. 406 times 3 ay negative 522. Ang baba uli. Negative 522. So, dapat mag-zero yan. Negative 522 and aangat ka ulit na. Tama ba? Or na-duplicate na doble ko. 174 times 6 tapos tama naman 406 times 3 okay. 522 add natin yung wait lang. Okay, add natin yung 174 times 3 naman. Dapat mag-zero yan. Wala cursor ko. Mag-zero na yan. Ganyan yung shear. Makikita mo na agad saan maximum moment. Nandito. Yan. Kung saan nag-zero yung shear, nandun yung maximum moment. Positive moment to be exact. May overhang ba yan?
May sinabi ba dun? Hindi. Hindi siya simple. Ano pala, no? Okay, so sige, tignan na lang natin. O, paano to? Paano ka mag-moment diagram dyan? So, di ba ano to? Dito ka nag-start zero. So, syempre, zero din yung ano. Ganito yung ginagawa ko dyan eh. Ano ba kulay? Pa di ko nagamit. Guide lang naman. Green. Sige. So, di ba zero yung ano dyan? Ay, nakabase kasi yan sa slope eh. So, yun zero yung value ng shear dito. Eh di zero din yan. Flat. Tapos ito, ang value ni shear ay negative. No? Negative. Eh di pa-negative din na ano. Negative din yung, tama ba? Um, Negative pero mataas na value. So, dapat familiar ka na sa slope, positive slope, negative slope, zero slope, undefined slope. So, parang, pag ganun siya, nangyari dun. Yan, pag ganyan, mataas yung slope na yan eh. Or, yan, pag konikin mo na lang yan. Ay, ba? Yung, kasi yung ginawa ko rin dito ay positive, negative, tapos increasing. So, again, kumbaga negative nasa baba siya, tapos increasing kasi pataas ng pataas. Ganun. So, negative increasing din ang slope natin. Paano naging negative increasing yan? Di ba ito? From zero, tapos ito yung magiging slope niya, no? Or kung may sarili ka ng method, no? Pataas ng pataas yung value ng negative. So, kaya, negative increasing. Tanggal. Negative increasing. Ito naman, negative pa rin. I mean, yeah, negative tapos pa-decrease naman siya. Negative decreasing. Hanggang dito, magzi-zero ulit. So, magzi-zero pala doon, no? Ay, wait lang. Hindi zero. Dito pala siya magiging, magiging zero yung slope, bali. Pero hindi yung zero dito. So, ibig sabihin, kung zero yung slope, ayan, ganyan siya. Then, positive, ano ba? Tanggalin ko na lang yung guide, ah. Every after, tanggalin ko na lang. So, pag ganyan naman siya. Niyok, niyok, ganun. So, tama. Positive, negative. Negative siya pero decreasing. Ay, wait lang. Negative slope, decreasing. Parallel. Ayan. So, continuing. Okay. So, dito, ulitin nga natin. So, ayan, nag-start tayo sa moment na, eto, the negative 1/2 ng area natin, length. Ay, ito pala, kailangan pala makuha pa tong distance na to, no? So, length ay 1/2 ng 3 times 348. Okay. Negative 522. Parehas lang sila dito. Tama? Negative ng 1/2 ng base ay 3. Ang height ay 348. Negative 522. Negative 522. Okay. And then, madadagdag to. Pero, di natin alam yung distance na yan eh. So, kinuha muna natin yung zero shear. Yun na pala. Alam na pala natin, no? That is, sabi na? 5 meters. Ito pa rin naman yung gagamitin natin yung para sa ngayon, yung ginawa natin kanina. So, shear daw 5 meters from the left end is 0. So, yan pala yung 0. So, kung 3 na to, that is 2 meters. So, no need to, no need to check it na, no? 3 meters, 2 meters. Ayan. Tapos, as is, so 2 pala, so 4 na to kasi 6 meters yan. Please, no need na i-check. Ito na naman pala. Ay, dalawa pala. Yung dalawa pala yung need i-check. Kasi dalawa yung ganyan. Maximum moment yan. No? So, that is, ayan yung need natin kuhain. Ratio and proportion tayo dyan.
So, x to, tapos this one will be 3 minus x. Then, ito, of course, madali na lang yan. So, ratio and proportion, x divided by 696 is equal to 3 minus x over 522. Solve nga natin sa x. Magandang number ba yan? Solve muna natin yan para tuloy-tuloy tayo mamaya. 522x is equal to 3 minus x times 696. Tama? 522x equals 3 minus x times 696. Solve for x. Ang pangit. Pero sige, 1.714. 1.714 meter. So, ayun. Okay, tuloy natin yung moment diagram. Okay, so bumaba ka na. So, this one is positive, negative na sa baba. Pero decreasing siya. Negative decreasing. So, ayun nga. Negative decreasing. Bakit dito ako naglagay? Nasanay kasi na no, yung UDL natin is pababa. This time paangat siya. So, magre-reverse lang yan. So, pababa talaga to. Nandito talaga siya. Ayun, tuloy lang natin. So, this is positive. Ano? No, positive. Negative pero, negative pero decreasing hanggang zero. Hanggang zero yung So, ano ba yung negative na decreasing? Hindi ganito. Pag ganyan yung curvature niyan. Di ba? Kasi negative and ganito yung slope. Then paliit ng paliit, yan ang negative, paliit ng paliit hanggang sa mag-zero. So, ayan, tama yan. And then, yan na nga ba yung maximum natin? Hindi ko nga. Yan. Baka mas mataas pa pala yung isa, no? Di ko rin alam eh. Ayan. So, ilan yun? Mga triangle lang naman yan. So, nakastore naman yan sa no? Wait lang. Negative 522. Tapos, add natin yung 1/2. Ay, minus pa rin pala. Minus 1/2 ng base ay 2, tas ang height ay 348 pa rin. Okay? Negative 522 minus 1/2 base 2. Height ay 348. So, negative 870. Ito na kaya yung maximum moment? Kasi ang hinahanap ay, sabi, point of zero moment. Okay? So, pwede namang di natin gamitin to. Pero pakita ko parehas. Okay? Then, aangat tayo. Positive naman. So, aangat tayo tuloy lang natin yan, aangat tayo ng 1/2. Ang base ay 4, ang height ay 696. Tama? So, sana tama yan. Tama talaga yung nalagay kong mga value. So, 522, maging positive na siya. So, this one is positive na and increasing. So, ang positive na slope ay pag ganito and increasing siya, pataas ng pataas. Ayan. Hanggang sa positive slope, increasing. Di, pag ganito, baliktad nung sa kanina. Ayun, pag ganyan. From zero, palaki ng palaki. Oh, increasing, no? So, dito pala dapat yan. Tama ba? Okay. Basta aabot siya ng 522. Nasaan na yun banda? 522 natin dito banda, no? So, mga dito. Increasing. Dapat pag ganito yung slope niyan. Ay, no, 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 no. Negative yun. Pag ganito. So, parang, kukonect mo lang yan. Hindi ko talaga match. Tanggalin ko na lang nga lang yung guide. Pakita ko na lang mamaya. Negative pa ganyan siya. Okay? Negative. Ganyan. Positive 522 na to. Ito yung positive slope. Increasing hanggang sa magiging vertical na siya. Maximum slope yun. Passing, ano yun, di ba? 1/0 or parang pag-limit infinity siya. Then bababa ka ulit. Positive pa rin yan. Dadagdagan mo ng, sana di ako nagkamali dito sa pag-input. 1/2 base ay x. Tapos ang height ay 696 pa rin. Add ulit yun. So, ayun na nga. Naging 1,000. Mas mataas. Mas mataas yan. Tama nga ba? Mas mataas talaga yan. 1/2 base x. Tapos ang height. 696 ba naman eh. So, paano ba yan? Kaso pa ba yan dito? Dayain ko ba itong 522? Dayain ko na lang.
Adjust ko na lang yung 522. Dito ka lang. Yan, hanggang dyan ka lang. At may mas mataas pa sa'yo. 522. Again, ilan yun? 1018? 1019 na lang. So this one is positive. Positive yung taas, tapos decreasing. So parang pa ganyan lang siya. Hanggang dito pala yan. Positive decreasing, which makes sense. Ito pala naging positive talaga moment. Yung kanina, negative moment, no? So, yan, positive. Mga ganito. 1019. Ayan, 1019. Tama. 118.57. Tapos bababa ka ulit. Negative na naman. Minus 1 half ng base, 3 minus x. Tapos ang height ay 522. 783. Yun, nag-whole number uli. 783, tapos negative, tapos increasing. Negative, increasing. Ganyan yun. From zero slope, negative, increasing. Bumaba ng konti. Ay, ganyan. So, ilan? 783. Yun na ba yun? Ulas na yun, no? Bababa ka ulit na minus. Minus ba ginawa ko kanina? 783. Okay, answer. Minus 1 half. Base niya ay 3. Ang height niya ay 522. Dahil nag-zero siya. So, tama. Yay! So, that is negative tapos decreasing. So, negative decreasing ay pag ganito. Ayan, ganyan siya. Decreasing hanggang sa maging zero. Ayan, negative, di ba slope niyan? Negative slope. Yan. Hanggang sa lumiit. Hanggang sa maging zero. Double check nga. Ito. Tapos, yung baba. And then, umangat. Umangat. Tapos, bumaba uli. Bumaba ulit siya. Ayan. Tapos, bumaba. Nang bumaba na umangat naman. So, ayun. That's it. Ganyan siya. So, ito yung maximum pala. 118.57, no? Ayun. Pero hindi naman yung pinapakuha. Maximum moment. Ang hinahanap ay point of inflection. So, ito. Ayan. So, ayun lang. So, itong magiging guide mo lang to kung saan ka maghahati. So, syempre, between siya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Between, ito yung span niya. Span niya. Ito yung span niya. Ito hanggang dito. So, dapat, ang x mo ay, ginamit ko palang x to. Pero, sige, ibang, na lang, d na lang. Sige, letter D for the distance. D for the distance, so that should be, in between ng 3, 4, 5, 6. Between sa 6. So, syempre, di nakasama si 6 kasi, hindi, ay, 5 pala. Para sa span, 3, 4, 5, ayun. 9 lang pala. Buwan ako magbilang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Between 5 to 9. Ayan, yung D ay between 5 to 9. Ayan lang. Kung mag-shift solve ka dyan, ngayon mo siya kunin. Sige, so let's solve for the point of zero moment from the left end. Pero, anong gagamitin natin? Dito lang tayo sa ito lang yung magiging base natin. Gagawa ulit ako ng section. Ay, pangit. Lalakihan ko na. Para So, dito sa banda, di ba? 3, 9. Ano yan? Between 5. Kasi alam natin hanggang dito yon. Ay, saan ba natin pinutol? Ayun, sa shear, di ba? Between 5 to 9. Ayan, dito. Lagpas siya ng konti. Ayun, dito siya. Between 5 to 9. So, dapat may choice ka. Lahat. 7, 8, 7, 8. Okay. Eh, di,
Hindi mo yan maano. Hindi mo yan makakuha agad. Kailangan mo talaga i-solve. So, sige. Let's solve for that value. Yan. So, ito yung dalawang ano. Ito yung section 2 naman. Section 2 to. So, 2 to the right pa rin tayo. Section 2 to the right. At section... Ay, to the left pala. Buo na. Section 2 to the left. Ayan. So, summation of moment about dun. Summation of moment about 2 to. 2 to cos 0. Zero moment, diba? Point of zero moment from the left hand. So, ayan. So, anong gagamitin natin? Ganun lang din. So, yung 290, multiply lang natin sa 3. Moment ka lang at ano. Dito ka magmo-moment ha. Hindi na dito sa A. So, ang magiging length na niyan ay, nga pala no, duplicate ko nga to. Pwede ba silang dalawa? I need them both. Ayan, so, ay, masyado malayo. Kitang ko. Ayan, yung distance na yan. Ayun. Kaya ba? Okay na ba yan? Dito banda. Saan ba mas maganda maglagay? Dito na lang. Medyo malinaw pa. Ayan. So, 290 times 3 times ano, d minus 1.5, di ba? Times d minus 1.5. Yun yung moment arm niyan. Tama? 290 times 3. So, dito yung concentrated. Bawas mo lang yung kalahati ng 3. Tapos, ayun na. I-equate mo na yan sa kabila na W. Na yung W? Lagay na natin agad. 174 times D times D over 2. Ayun nga. Magka-quadratic nga talaga siya. Times D squared over 2 na lang, ha. Pwede ba pwede mo na i-shift sub yan. Ba, alam mo naman na yung range no? Okay, let's try. So, 290 times 3 times D minus X na lang. X minus, do pwede sa D, sige. Turo ko na lang din. 290 times 3 times D minus 1.5 equals 174 times D squared over 2. D squared over 2. Pero, pag mag-shift sub ka dyan, variable error. Ibig sabihin, pag nag-solve kasi gumagamit ka ng solver, ang default nun na variable is x. So, kung pag wala yung nakitang x doon, so, mag-variable error talaga yan. Kaya dapat, since di ka gumamit ng x, kailan mo i-name kung saan mo, yan yung gagamitin mo. Or saan mo isa-store yung value? Sa D. Tama, D. Ayan, assumption natin sa D ay between 5 to 9. Siguro mga 9 na lang. Ayun, 8.16. Ito talaga sagot. Ayun, 8.16. Ayan. Tama naman nasa solution. Ayun yung sagot natin. 8.16. So, ang D ay 8.16. Ilan yan? Curious ako, ano kaya yung isa? Negative kaya? Pwede naman natin i-solve. Ano kaya? Naglagay tayo ng... What if sa 0 natin is... Magbibigay kaya? 1.83. Ayun na. Baba. 1.83. So, tama nga ba? May... Tama nga ba yun? Nasa 1.83. 1.83. Oh, hindi naman. So, isa lang yung ano, point of inflection niya. Dito lang. Point of inflection is where 0 yung moment. So, yun. 8.162. Isagot natin. 162? Pag 9, 162. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.